Okay, so yan no. Most requested prop firm nga pala no, nag-purchase na tayo kay Funded Next. Okay? So hindi ko alam kung bakit sobrang dami nagre-recommend sa akin na ito yung i-take ko no. So ginawa ko rin yung research ko actually. Ang dami ko rin kasing negative na nakikitang content or information patungkol kay Funded Next na kesyo ganito daw sila, mataas daw yung spread nila. Tapos tumitira din sila ng slippage no. So I think in my current strategy na ginagamit ko as swing trader, hindi ako masyadong tatablan no, or hindi ako masyadong maapektuhan kapag ginawa sa akin yun. At kapag ginawa sa akin yun, halatang halata talaga yun no. So kapag naman ginamit ko yung 1 minute time frame strategy na kung paano ko pinasa yung skilled funded trader, doon tayo baka pwedeng madali no. Pero since nag-a-adjust na nga tayo, nag-a-adapt tayo sa panibagong strategy which is yung mag-fit sa current lifestyle ko ngayon, dahil yun nga, medyo busy na nga, no? So kung trader kayo tapos may trabaho kayo or busy din kayo, katulad ko may business, there's no shame, no, on shifting or adjusting sa higher time frame, no? Kasi yung result is almost same lang din naman, and minsan mas safe pa nga kasi kapag higher time frame, lagi kong sinasabi, mas nire-respect talaga yung strategy. Okay? So, next naman, speaking of prop firm pala, no, same pa rin, no, yung disclaimer ko, hindi ako affiliated sa kanila. Ginagawa ko lang tong docu-series is dahil ito yung nire-request ng mga audience natin, no. And hindi rin nila ako binayaran para gumawa ng documentary para sa prop firm nila. And alam nyo naman, gumagawa tayo ng docu-series. And kahit ako mag-message ako sa kanila na sponsor nila yung video na to, for sure, hindi nila ako papansinin considering yung subscribers natin is nasa 3,000 lang. Okay? So, despite that, okay, napansin ko na sobrang ganda rin ng prop firm model ng Funded Next. I think siya yung pinakamaganda na prop firm para sa akin right now. No, despite ng mga negative na naririnig natin sa kanya. Actually, 100% ng mga prop firm talaga is may FUD din na nangyayari, no. Even kay FTMO, no. Pero right now kasi napapansin ko lang, no, na lahat ng favor is pumapasok para sa trader dito kay Funded Next dahil sobrang baba ng spread niya na almost zero, no. Though hindi ko pa na-experience kasi ito pa lang yung magiging first trade ko. Pero yun nga, sinasabi nila na as is yung spread nila is super raw talaga, no. Unlike sa iba na gumagamit ng Think Market or 8 cap, okay, sinasabi nila na raw spread sila, pero kapag actual trading na, ramdam mo na hindi talaga raw spread yun, no. Minsan umabot ng 2 pips yung spread nila, and yun lang, medyo masakit lang din talaga, no. Tulad ni skilled funded trader, no, ibang-iba yung challenge experience, verification experience compare kapag live ka na, no. So kailangan mag-ingat ka rin, no. Kaya nag-a-adjust tayo ng tawag dito, ng time frame dahil din sa mga ganong issue, no. Kasi hindi lang naman ito yung magiging plano natin na part ng prop firm na iti-take natin ng challenge. We are also planning na mag-take sa iba-ibang prop firm. So, ibig sabihin, kailangan dapat yung strategy natin is mag-sync, no? Or kapag pinagsama-sama na natin yung account natin, hindi iba-iba yung style ng approach natin sa trading. Okay? So, ano pa ba? Yon, yung commission nila is same lang din sa FTMO. Sobrang baba. $3 per round lot, which is sobrang ganda talaga, no. Pero I think si The Funded Trader sa purple trading niya na broker, ano na rin sila, no, $3 per round lot na rin, no. So kung pipili ka halimbawa lang kay The Funded Trader, piliin nyo yung purple trading, no, kasi tatlo yun eh. Think Market, 8 cap, tsaka Purple CS, which is dapat Purple CS yung pipiliin nyo. Okay?
So, yun. And last na pinakamagandang reason kung bakit para sa akin siya yung pinakamagandang prop firm is after mo mapass yung challenge and verification, meron kang commission sa first payout mo na 15%. Okay? Nang ma-earn mo sa challenge, which is around $1,950. Okay? So, ibig sabihin, kapag nag-profit ka dito ng at least, di ko alam yung minimum nila, ano. Pero pinakamababang na withdraw ko na kasi is yung $200 para lang, for the sake of first payout lang, para lang makuha ko yung, tawag dito, yung challenge fee na binayad ko sa kanila, no. So, si The Funded Next is sobrang mura niya. Hindi naman sobra, no. Hindi siya yung pinakamura sa industry. I think The Funded Trader pa rin yung pinakamura kasi nagbibigay sila ng 20% discount regularly. Tapos, ito naman, tinimingan natin na 10% discount dahil may Halloween event, something ganon. So, nasa 27,000 pesos. More than 27 and less than 28. Basta nasa pagitan lang nun. Yung 100k account challenge. Okay? And yun nga, yung pinakamaganda sa na features ng prop firm na to, no? Features ba tawag doon? Basta yun, kung ano yung pinakamagandang part sa kanya kung bakit ko siya tinake, is yun nga, may 15% commission kapag na-pass mo yung verification challenge sa first payout mo. So, ibig sabihin, hindi ka pwersado na mag-profit para sa first payout mo. Ang gagawin mo lang diskarte dito is magte-trade ka ng 1 lot or 0.5 lots. And then, pag nag-profit ka ng $40, $50 is i-lock in mo na yung payout kasi meron ka naman refund plus yung $40, halimbawa magkano na ba yung $40? 2,000 plus pesos. Tapos yung refund na binayad ko halimbawa 27, so meron na akong 29,000 pesos around that or more. Sabihin na natin 30, no? I-lock na natin ng 30. Plus, meron akong $1,950 which is yung commission na kinita ko sa challenge and verification or 15% commission ng challenge. Okay, which is 1,900. So, ibig sabihin, kapag nag-profit ka ng $40 or $50 sa first trade mo kapag live account na, kapag nag-request ka na ng payout, 100,000 or more yung mababalik sa'yo. Which is sobrang pabor talaga para sa mga traders. Kasi parang sila na yung gumagawa ng paraan para i-lock in mo. I-lock in mo yung profit mo. Okay? So, yun lang din yung napansin ko sa kanya. Gusto nila na yung prop firm is pabor sa traders. No? First time to na nagbigay ako na parang vouch. No, nag-vouch ako para sa isang prop firm. Pero yun nga, same pa rin naman, hindi pa rin ako bayad, no. Sinasabi ko lang kung ano yung pinapromise nila. Pero as long as hindi pa ako nagpe-payout, no, hindi pa natin alam kung totoo nga talaga yan. Okay? So, possible kapag na-pass natin siya, no, gagawa natin siya. First time docu-series ako ng live account, no? Gagawa natin siya ng another video kung talagang ganun nga talaga yung mangyayari. Kung makaka-receive ba tayo ng around 100,000 pesos. Okay? Kung makakapasa tayo. No? Kasi, sinabi ko na sa inyo, no? During my last year data na nag-gather ko is 40% pass rate ako. No? Pero this year, 100% ako ngayon this year. So, kapag nag-fail to, hindi na tayo 100% pass rate sa challenge natin, no? And ito na rin yung last na challenge na ito-take ko this year. Okay? So, yeah, good luck sa akin, no? And ito na pala, may nakapending na akong position dito. Okay. 1:1, nagre-risk ako ng 2% ng capital ko. So, hindi siya advisable, of course, tulad ng ginawa ko sa FTMO. 1:1 risk-reward ratio tayo dito. No? So, yan, mag-update na lang ako kung ano yung next na mangyayari, no? So, it's either I pass or fail, i-upload ko siya. Pero kapag sobrang ganda ng content, no? Same pa rin naman, i-upload natin siya sa
premium community natin, no? So, yeah. Good luck sa akin. Okay. So, October 23, 2023, 9:24 PM, na stop loss tayo kay EURUSD. However, meron naman akong trade kay AUD-USD na na-take yung profit natin ng 1:1 din. Ang problem lang doon is hindi ko na-record kanina kasi maraming ginagawa. So, ganun kasi sa business. Hindi mo alam kung kailan ka maraming gagawin. Hindi mo alam kung kailan konti yung gagawin mo. Kumbaga, sa type ng business na meron kasi ako, ayun yung ano ko, ayun yung situation ko. So, wala siyang routine, no? And, ayun, sobrang hectic din kanina kasi nasa gym ako. Isang program pa lang ako, tricep, isa pa lang nagagawa ko. Biglang tumawag na sa akin na may delivery din ng stocks, no? And ayun, medyo mabilisan yung pace kanina. Tapos anong oras na yata? 6:30 na ako nakakabalik ng gym gabi na, no? So 3 PM nasa gym ako, tapos may dumating na delivery, balik ako ng 6:30 PM. Okay? So ano yung nangyari ngayon? Ang nangyari ay ito, kay AUD-USD, no? So may entry ako dito na take yung profit natin, no, dito sa area na to. Ito lang yung tinarget ko, tong low na to. And nasan ba siya? Ayan. Okay. Ito yung kay AUD-USD. Ito naman yung ito yung kay EURUSD, ito yung kay AUD-USD. Okay? So, yun, nasa break even tayo today. And wala na tayong makitang another entry opportunity kasi medyo choppy na rin si market. So, balik tayo bukas kung ano yung mangyayari. So, yeah. Okay, so yun, papakita ko lang pala, no. May nakita kasi akong magandang reversal entry module dito kay AUD. So kay GU sana mag-e-entry na ako. Kaso nag-pass ako dyan. And okay lang naman, no? Hindi naman masyadong affected yung mental ko dito sa nangyari na to. Pero ito kasi mas malinaw. Dahil meron tayong sweep ng mga liquidities and nag-close siya, no? So, hindi pa tayo mag-e-entry kaagad-agad or magse-set ng kahit limit order. Kasi hindi natin alam na baka pwede pa mag-sweep yung candle niyan. At kapag nag-sweep yung candle dito sa area na to, sa high na to, okay, possible cancel na yung order na yan. Hindi na siya valid, no? So, kailangan mag-close yung candle dyan. So, kahit may wick tayo dito mamaya, wick, basta yung candle is nag-close above nito. Para sa akin, entry opportunity siya, no? And yung magiging and yung magiging risk reward natin is 1:1 lang uli. Okay? So, yun. So, for now, break even tayo. 50-50. 50% win rate, 50% lose rate. And I think this will be a good one kung sakaling mag-close siya dyan, no? And ang mangyayari niyan, hindi na naman swing yung approach natin. Kasi kapag swing trader kasi dapat lumalagpas ng more than a day yan at least, no? Pero since mababa yung risk reward natin, 1:1, baka maging day trade siya, no? Yung labas niya. So, yung entry naman kasi natin talaga is higher time frame. Pero dahil yung take profit areas natin medyo hindi ganun kasing katulad nung sa FTMO na medyo mahahaba, no, na 3 or 2, hindi natin i-force dito yung risk reward ratio ng 3 or 2 kasi hindi yun yung binibigay niya, no. So in mechanical perspective, hindi siya, kumbaga walang sense na extend natin siya dito. Okay? Masyadong risky. So 1:1 lang is enough na siya para sa akin, I think. Okay, that's the mechanical approach, no? And ayun, kahit 1:1 siya, possible mag-break even din ako sa kanya. Okay? So ayun yung na-realize ko kapag higher time frame ka, no? So hindi pa naman siya
ganun ka sobrang solid na. So nagda-data gathering pa rin tayo sa higher time frame kung paano ba dapat yung tamang approach sa kanya, kung yung take profit niya, no, hindi katulad nung mga nakaraan na laging matataas. Merong high probability setup pero 1:1 lang din yung risk reward na binigay, and that is totally fine, no. Wala tayong problema dyan, okay? So for now, 1.5 hour bago mag-close yung candle, and saka tayo magsiset ng limit, tapos take profit SL maglalagay tayo, and then tulog na. Okay, so mag-update ako pag nag-entry na ako. Okay, sobrang ulan, sana naririnig nyo ako ng maayos. So yan, may naka-limit order tayo dito kay GU tsaka kay AUD. So parehas yan 2R. So kapag tumama yung dalawang pair natin dito sa trade na to, tapos na tayo sa challenge natin, no, kapag tumama. Pero kapag bot mali yan, we are down to 4%, no, which is pasok pa rin naman sa risk parameter natin, no, as long as hindi natin hindi natin ma-hit yung 5% daily drawdown, wala tayong magiging problema. And ito yung nakita ko sa kanya. Okay, so kay GU, ito, meron tayong downtrend na overall market structure, and liquidity point dito sa area na to, tapos solid order block kasi nakasweep siya ng mga liquidities. And next naman is kay AUD USD. Okay, malapit na siya mag-top sa market order natin. So minark ko na dito, meron tayong trendline liquidity dito. So in some case, halimbawa ganyan yung nangyari dito, baka hindi ko siya iti-take. Okay, dahil wala na tayong trendline liquidity na solid. Pero since meron tayong trendline liquidity dyan, I would assume na yung price is mag-gravitate papunta dito sa area na to. Ito yung mga institutional stop loss na naglalagay ng mga stop loss nila sa mga higher time frame. Okay, so sinabi ko na yan before, mas nire-respect ni market yung higher time frame kaysa sa lower time frame. Kaya ayun, I think mag-gravitate yung price pababa, no? Though hindi man hanggang dito sa baba, pero at least dito 2R nag-set tayo ng limit. Okay? So hindi naman natin kailangan makatch talaga lahat yung ng movement hanggang dulo, since nasa challenge lang naman tayo. Okay? Kaya ayun. Okay? So hindi ko sure kung gusto nyo ng ganitong klaseng content, pero kung ako yung tatanungin, tapos meron akong mentor and nagtuturo din siya ng trading, I think magugustuhan ko rin yung ganitong klaseng content na nagpapakita ng application ng mga tinuturo niya, no? Kasi may mga tao na mas parang gusto yata nila yung puro strategy na lang yung pag-usapan natin, and I think it's also very important na ipakita natin yung application talaga, execution, which is yun naman talaga yung pinakamahirap sa lahat, no? Yung execution, yung psychology, strategy, totoo naman mahirap din sila, yung discipline, pero yung actual application kasi I think importante rin siya, no? Kapag nakikita mo na siya in action, hindi man siya live, pero at least in recordings tulad ng ginagawa ko, I think may value din kayo na malaki-laking makukuha. So ayun, possible hindi siya para sa lahat yung ganitong klaseng content, pero I think para sa mga tao na into a certain level na ma-appreciate nila yung ganitong klaseng content. Okay, pero kayo mag-alala, gagawa pa rin naman tayo ng mga content tungkol sa strategies and psychologies. Pero for now, ito muna tayo. Okay, so update ako kapag na stop loss tayo or nag-react yung price according to our bias. So yun lang, salamat. Okay, so good morning traders. As you can see, ito yung trade natin kay AUD USD, which is break even lang, no? Nag-break even na ako dito sa area na to. Tapos yun, nag-react naman yung price papunta dun sa bias natin, and ang target lang naman natin dito is 2R. So ilang pips na lang, 9 pips. 9 pips bago sana ma-take yung profit natin. And kay GU naman,
Tingnan nyo, hindi tayo sinundo. Pero ang laki ng reaction niya. Doon naman sa sinundo tayo, hindi masyado ganun kataas yung reaction or kababa yung reaction, pero nag-reverse siya papunta sa break even. Okay? So as of now, ito yung account natin. We are still on 100k. Break even pa rin yung account natin. So total of 3 trades tayo. Okay? Tapos ito yung tatlong trade na yun. 1, 2, 3. Okay? So for now, possible magre-re-entry ako dito sa area na to kapag nag-top yung price dito. And ayun, gusto ko sana mag-entry dito kay gold ng short, kaso iba yung chart niya sa Owanda, iba yung chart niya sa broker ko, at iba rin yung dito na kay 8cap. So possible skip ko na lang yung ganitong klaseng scenario. Okay, kay GU walang masyadong galaw, no. Euro wala, no. Si AU na lang yung ano, nagbibigay ng sign of reversal papunta sa baba, no. Pero yeah, let's see, tignan natin. Okay, and ayun, update ako kapag na sa trade na tayo. Okay. Okay, so good evening everyone. Today is October 26, 2023, 7:18 PM, and hindi ako nakapag-document kanina, no? So nag-enter ako ng trade kagabi, no, or ng madaling araw kanina, around 12:30 AM ata yun, or 1 AM. Okay, so ito yung entry natin kay GU, which is na TP hit na tayo ng 1.25 risk reward ratio natin, no. And next entry naman natin is kay Euro USD, which is hindi pa nagte-take profit. So ito tayo. Okay, so hindi ko siya na document kaagad kasi pagkagising ko, which is 6 AM, paspasan na rin kaagad sa trabaho, no. So yun nga, kaya nga sinabi ko na nag-swing approach na rin ako, or hindi naman technically swing talaga siya, higher time frame lang. Kasi ngayon nga, hindi mo alam kung kailan ka maraming gagawin, or kailan konti yung gagawin mo sa araw na yon. So para lang safe, no, nag-higher time frame na ako. And ayun, ito tayo ngayon, no. So dito 1.87 yung risk reward ratio natin, almost 2 na din. Okay, and ayun, hindi ko na record simula na nag-entry, tapos kung ano na yung nangyayari. So yan. Okay, so ito yung dashboard natin pala. Wait lang, baka hindi ko pwede pakita, saglit baka makita nyo yung ID ko. Siguro ganito na lang. Ayan, yan na lang yung papakita ko. Okay, current balance natin is 102. Tapos meron pa tayong floating ngayon na 26. Okay. So, kung sakaling ma-take profit yan or ma-hit yung take profit natin, I think nasa 106, no? Mangyayari dito is 106 yung magiging balance natin. Okay? So, 1 hour na lang, tapos na tayo sa phase 1. And ayun, may content na naman tayo. Okay? So, nakakailan trading days na ako? Nakaka 3 trading days ako, total of 5 trades na yan. Kasama yung floating na na trade. Total of 5 trades na yan. Okay? So, ayan. Kita nyo pala yung ID. Kita pala dito. So, next time iyaano ko. Tago ko. Sa bagay, di nyo naman na ma-access yan eh. Okay? Ang importante yung live, yung matago ko. So, ano pa bang sasabihin ko? So, yun. Boring. Boring ba? Ganun talaga, trading, boring. Okay? So, yan. See you mamaya. Pwede, mamaya. Baka gising pa ako mamaya. 7:21 PM pa lang naman. So, kung hindi, baka bukas na lang. Okay? So, good night in advance. Okay, so yan, good morning. October 27, 9:19 AM. And kung makikita nyo, after ma-hit ng take profit natin,
nag-reverse na yung price on the opposite side, no? So, sobrang on point din ng take profit talaga natin dito. Okay? So, paano ko nga ba nakuha yung take profit na to and bakit dito lang yung take profit na ginawa ko instead na isagad ko ba pababa, no? Dahil yan sa market structure, no? So, kung makikita nyo kasi, okay, ang liquidity point natin is dito sa area na to. Okay? Itong area na to yung liquidity point natin kasi ito is one leg lang, pullback lang siya. And sinabayan lang naman natin yung trend pababa, no? Hindi naman natin kinatch talaga yung pinaka-tuktok niya, which is ito sana, no? Kasi hindi naiwanan na tayo, no? Or hindi tayo natag, which is okay lang, no? Okay lang naman yung mga ganyan. Maraming beses din mangyayari sa inyo yan na may iwanan ka ng price and kailangan maging komportable ka na sa mga ganong klaseng scenario. Yung tipong ang tagal-tagal mong inantay tapos hindi ka matatag. O kaya naman minsan, ang tagal mong inantay tapos may SL ka. So, kailangan dapat emotionally prepared ka sa mga ganong klaseng scenario. And, okay lang yon, i-accept mo lang yung result na kung ano yung ibigay sa'yo ni market. As long as tinatanggap mo yung setup na binibigay ni market. No? Huwag mong pinupush yung agenda mo sa market. Okay? Hayaan mo siya yung magbigay sa'yo ng setup. So, same lang din yung nangyari dito. Okay, 1.85 yung risk reward natin and yun, on point talaga, no? Kasi news pa to 8:30 PM. So pagkatap nagkaroon tayo ng impulsive movement sa 1 minute. Saan ba yun? Ito. So yan, news to. Okay, pagkatap tinake lang yung profit natin tapos nag-reverse na siya paakyat. Okay, so ayun, okay. And punta tayo sa yan, sa funded next. Ito na yung balance natin ngayon. 106.256.77. So 1.8 hour na lang tapos na tayo. Pero currently wala ako nakikitang setup sa kanya, so hindi natin siya pupwersahin, no? Kay EU wala, kay GU for now wala. Kay gold, confusing pa rin. This week, I think hindi talaga tradable si gold this week as per my strategy. Okay? So, ayun. Okay, so actually pwede ko naman talagang extend pa yung take profit dito, no, kung gugustuhin ko. Pero hindi na kasi siya kasama sa trading plan natin. And pwede rin naman nga talaga, no, na magkaroon tayo ng extra profit pa kasi pwede rin yung prices mag-continue pa papunta dito. Pero yun nga, as per our trading plan, ito talaga yung take profit natin, okay? And yun nga, one of the worst thing din kasi na pwede mangyari sa isang trader is yung nag-profit ka na hindi kasama sa trading plan mo, no? Kasi pwede mo nga naman sabihin na ngayon lang naman, no? Ngayon lang naman, hindi na mauulit sa susunod, no? Just for now, okay? Pero kasi kapag ginawa mo yan ngayon, subconsciously kasi sa brain natin, nagre-register na siya at nagke-create na siya ng muscle memory, no, neuropath sa brain natin para once na mangyari uli ito, matetempt ka kasi naggawin uli siya, no, na-extend mo pa uli yung take profit mo kahit hindi naman na dapat talaga doon pa. Okay? Or possible din, kabaliktaran, mag-take profit ka ng maaga kasi hindi pa naman talaga dapat doon yung take profit mo, no? Pero dahil emotional ka or masaya ka na, nag-take profit ka, no? So, dapat sinusunod talaga natin yung trading plan natin. And once kasi na binali natin yung trading plan natin and nag-profit tayo dyan, yung bad habits na yan, nagko-compound din yan. Yo? Sabi nga sa Atomic Habit, good and bad habits will compound. Okay? And sabi nga rin sa kanta, di ba? Nagsimula sa patikim-tikim. Okay? So, ayun. Mag-ingat nga dapat tayo, no, sa trades natin. And, yun nga, opinion ko lang naman to, no? Hindi naman porket sinabi kong ganun yung opinion ko is ibig sabihin dapat paniwalaan nyo na rin kaagad, no? So that's just based on my opinion and kayo nang bahala mag-judge kung may sense ba talaga yung mga sinasabi ko dito sa social media, no? And yun nga, sabi nga ni Marvin Fabis, mag-ingat tayo sa mga pinapakinggan natin dito sa social media. And I'm totally agree with Marvin Fabis dun sa sinabi niyang yun. Okay? So yun lang, just take it as a grain of salt and yun, happy trading and safe trading everyone. Okay, so yan, nasa loob na tayo ngayon ng trade and nasa drawdown tayo, no? So, ayan.
We are now negative $900. And ayun, wala pa yatang 5 minutes simula nung naka-entry tayo, and then nag-reverse na kagad yung price against sa atin. So yeah. Pero if mag-work tong trade na to, tapos na tayo sa challenge natin. So we will be proceeding to our phase 2 ng funded next. So yeah. Update na lang ako. So alis din kasi ako, pupunta akong gym. So 5 PM gym. Sobrang daming tao, pero holiday naman ngayon. So sana walang tao mamaya. And ano pa ba? Ayun, good luck sa trade, no? Okay, so update ako mga around 8, 7, no? Or pag uwi ko, tignan natin. Okay, so October 30 ngayon, 2023. And Friday nga pala hindi tayo nag-trade. Hindi ko alam kung may recording ako ng Friday, pero bahala na, pagkakabit-kabitin ko na lang yung mga video based sa date nila kung kailan ko sila ginawa. Tapos yun, hindi tayo nag-trade ng Friday dahil walang binigay si market, and ganun lang kadali yun. And ngayon, medyo tama lang naman yung setup na ibinigay sa atin, no? Medyo alanganin lang ako kasi baka sa ibang broker, sweep siya, kaya yan, no? Pero close kasi siya, kaya nag-entry ako. So, ibig sabihin kapag close siya is continuation. So, pagka-enter natin dito sa price na to, biglang umakyat pataas. Okay, and then sa broker ko naman, tingnan ko lang, remove ko yung object, horizontal, delete, yan, close din naman siya. Okay, so maganda yung trade na to, no? Pero sa ngayon, siguro possible may mitigate lang sa taas, tapos magre-reverse na ulit yung price pabalik, hindi natin alam. Pero ano bang 15 minutes, close naman. Okay, maganda naman siya. Okay, so yeah, good luck sa trade. Okay, so see you mamaya. Bye bye. Okay, so kakauwi lang. Update nga pala. So alam nyo na SL tayo, no? Halimbawa mag-close yung candle dyan sa area na yan, pwede ka pa rin mag-short kay GU. Pero instead na mag-re-entry ako sa kanya, mas pinili ko na lang mag-entry uli kay AU USD. Okay? So, alam niyo na yung explanation dyan, sweep, order block, no? Kapag mga ganyang major sweep, kahit wala tayo liquidity point tapos higher time frame, yeah, I guess okay lang yan. Okay? So, kapag nag-top siya dito, and target natin is 2 hour lang, tapos na tayo sa challenge natin. Okay? So, hindi pa ako nagbababa ng risk ko, 2% pa rin yung ititrade ko dito. Dahil buo pa naman yung confidence ko, no? Nasa zone pa rin naman ako, I think, no? Hindi pa naman ako tilted. Pero once na na-tilted na tayo, or after nito, halimbawa matalo tong trade na to, magre-risk down na tayo to 1%. Okay? So, yeah. Update ako kapag na-tap na yung entry natin. Okay? Pakita ko lang pala yung balance natin. Wait lang. Ito. Ayan. 104 na lang siya from 106 na pinakita ko last week. So, yeah. See you mamaya. Okay, so yan, good morning. Happy Halloween everyone. So, October 31, 2023, 8:48 AM. And ayun, mabagal yung reaction ng price dun sa entry natin. Pero okay lang naman kasi yung movement niya is papunta naman dun sa bias natin, okay? And ayun, saan na ba yung MetaTrader? Positive tayo ng 0.5 R. Okay, so malayo-layo pa yung price, no? Siguro dahil mabagal yung price action ngayon dahil Halloween, okay? Possible naka-affect yun. Yung mga institution naka-holiday, possible. Okay. And ayun, no? So, yun. Habang maaga pa, no? Dadiretso na muna akong gym.
Tapos update ako sa inyo ng mga tanghali na lang siguro, okay? So yun lang, and yun, bye bye. Okay, so yun, kakauwi ko lang galing gym. And ayun, napansin ko yung price is malayo na siya dun sa entry natin. So ayan, okay, ito yung entry natin, and nag-partial na ako dito ng 1 hour. Okay, tapos yung profit natin is 2,900. And yung equity natin ngayon is 107k 241. So ibig sabihin, kapag nag-close yung price dito sa take profit natin, tapos na tayo sa challenge, kapag naman na hit tong partial natin, ibig sabihin we are back to square one as yesterday, no, na 106 yung equity balance natin. Okay, and yun, okay lang ako sa ganun, no. At least magsisecure ako ng profit this time, and then maghahanap na lang ako ng panibagong entry, possible this week or next week, ng 1 hour lang naman, no, para matapos na yung challenge natin. And ayun, oops, ito yung iniwan natin kanina. Okay, so nagkakaroon lang siya ng reaction dito sa order block na to, pero itong order block na to is magsisilbing inducement natin yan, I believe, no, bago mataken yung low na to, magkakaroon siya ng reaction. So possible ganyan. Oops, mali. Ganyan yung mangyari, no. Tapos meron tayong change of character sa higher time frame, 4 hours, tapos mitigate, no. Possible ganun yung mangyari. Okay, pero as of now, nag-take na ako ng partial, risk free na ako dito sa trade na to. Ang gagawin ko na lang is magla-lunch. Okay, magla-lunch na ako. 1:02 PM, October 31, 2023, and yon. Happy Halloween. So ayun, ganun lang mag-trade, no. Hindi naman siya rocket science na kailangan sobrang talino mo, sobrang galing-galing mo talaga. And kung mapapansin nyo, wala naman talagang komplikado, or hindi naman talaga komplikado yung mga trades ko. Itong mga trades ko is somewhere available na talaga sa YouTube, no, publicly. Okay, pero ang mahirap lang dito sa part na ginagawa ko is yung actual execution na talaga, na kapag nakita mo na yung setup na binigay sa'yo ni market, kaya mo ba siyang execute or hindi na, no? Kasi dahil minsan wala pa naman setup binibigay sa'yo si market, nag-e-entry ka na, and then yung confidence mo bumababa kapag natatalo ka kasi. Tapos ngayon magbibigay si market sa'yo ng entry na sobrang linaw, kung kailan bagsak na yung confidence mo, saka ka hindi mag-execute, no? So mind games lang din, no? Kaya importante na alagaan nyo rin yung mental health nyo talaga, especially kapag dito sa trading. Hindi rin dito yung pwedeng sa sad boy ka, depress ka. Wala kang lugar dito sa trading kapag ganun ka. Okay, so yun, and yun, siguro malaking tulong na rin yung nag-workout ka, no? Especially ngayon na hindi siya holiday, no, pero parang holiday yung vibes today kasi walang tao sa labas. So pakiramdam ko ngayon is parang yun din, wala rin masyadong customer dahil nga nasa bakasyon yung mga tao. So minsan kapag wala kang ginagawa rin kasi sa araw mo, parang nagigilty ka na parang ang tamad mo, no? So I would recommend na mag-workout ka, no? Mag-workout ka para kahit alam mo na holiday ngayon, na wala ka masyadong ginagawa, at least, no, kapag nag-workout ka, pakiramdam mo may silbi ka, no? May silbi ka and hindi ka lazy piece of shit. Okay?
So yun, kain na muna tayong lunch and see you kung matitake yung partial natin or matatapos na yung challenge natin. Okay, bye bye. Okay, so quick recording lang. Off ko na muna yung camera. Hindi naman naka-off, nakabunot kasi. So di na muna ako tatayo, tinatamad ako. Dito lang ako sa screen. Okay. And nag-enter tayo kay AUD kanina, no? So na-tap nga pala yung 1:1 natin. So we are back to square one. So ang balance natin ngayon is 106. Balik tayo sa 106. And then nagre-entry ako dito sa EURUSD instant mitigation setup for confirmation. So meron tayong order block dito, which is itong candle na to. Kung makikita nyo, sweep, change of character kasi dito sa area na to. Okay, or sorry, yeah, tama, change of character dito. Tapos order block na solid, malinis. Okay, and then hindi ako kaagad nag-entry dito kasi gusto ko ng double confirmation since quick trade lang naman siya, no? So para sa akin sobrang linis pa rin ng setup na to, like clean setup talaga siya. However, instead na mag-enter ako dito sana, mas ginusto ko double confirmation talaga, instant mitigation. Pero kung nag-direct entry ako dito tapos tinarget ko lang dito sa area na to, tapos na sana tayo sa challenge. 2%. By the way, na-risk ko lang pala dito is 1% of my capital. Okay? So, yun. I think comfortable naman ako dito sa trade na to. Halimbawa, malos tong trade na to. Hindi masyado makaka-affect sa psychology ko. Okay? Ngayon kapag na-take yung profit natin dito sa baba, we are done. Kapag naman na-hit yung SL natin, we are fuck. Joke lang, hindi naman, no. Ano pa rin naman tayo? 105 pa rin naman tayo, no. 105 pa rin yung magiging balance natin. So ayun, no. Sana matapos na kaagad siya, no, para ma-upload na. And ayun, see you after SL or take profit, kung ano man yung mangyari, no? So I'm not expecting, I don't have any expectation right now. In-execute ko lang kung ano yung nakita ko. Okay, so ayun, actually pinaplano ko rin pala kanina, no, na ilagay yung trail stop ko dito sa area na to kasi tuloy ko lang yung trade. Pero based on my calculation kasi, kapag hindi na-respect tong order block na to, babalik tayo sa 104. Okay? So kapag naman nag 1:1 ako, 106 tayo, tapos magte-trade ako ng isa, 105 tayo. So I think mathematically speaking, mas panalo pa rin tayo dito sa trade na to kahit malos to. Okay? Mas okay na pumunta tayo sa 105 kaysa sa 104. Okay? So yun lang guys, and probably mga ilang oras pa to, 3 to 4 hours, I don't know kung tama yung technical analysis. So yeah, see you guys later. Okay, so yun, na stop out pala tayo kagabi dun sa 15 minutes trade natin, and papakita ko sa inyo. Ito siya. Okay, ito yung naging entry natin, instant mitigation setup. Tapos na invalidate siya. Okay, so ito wala lang to, nilagay ko lang kung mag-work siya, pero sinabi ko na hindi na ako magta-trade ng lower time frame. So naglalaro lang ako ng price action kagabi. Okay, so yun, back to 105 tayo. So kailangan natin ng 3% para mapass yung challenge. Okay, so ito yung next enter natin, itong order block na to, no. So instant mitigation setup. Okay, based on sweep, wala tayong order block na natap. Unlike dito, meron kasing order block to. Okay, so anyway, ito yung naka limit order na natin. So dito nag-risk ako ng 2%. Okay,
And then, ayun, may kukwento pala ako sa inyo, guys. Ito. Para kasing ano eh, nagpe-play out yung mga yung manifestation, okay? Though, ayoko talagang isali sa trading as much as possible yung when it comes to law of attraction and manifestation. Pero 'di ba, nung sinimulan ko tong video na to, sinabi ko na hindi ako binayaran para mag-content sa Funded Next. And ginagawa ko lang siya dahil gusto ko siya, and I think sila yung number one or best prop firm currently existing right now para sa akin. Okay? And nung Friday, nag-reach out sila sa akin, okay? So Monday ko yun sinabi nung nag-take ako ng first trade ko, and then Friday nag-reach out sila sa akin. And then yun, usap-usap. Tapos hindi nila alam na nagte-take na ako ng challenge sa kanila kasi ibang email yung gamit ko sa YouTube ko tsaka dito sa funded account ko. So nag-reach out sila sa akin. Tapos yun, willing silang makipag-collaborate sa akin, no? So yun lang, no? Sila kasi yung first na hindi sila yung first na lumapit sa akin. So marami na ring mga legit na company na lumapit sa akin. Kahit nung second month ko pa lang dito sa YouTube tsaka dun sa TikTok, may mga company na talaga na lumalapit sa akin. And hindi ko ina-entertain yung mga company na kahit legit, no, mga sikat na company. Hindi ko sila ina-entertain kung hindi ko sila ginagamit. Okay? So sinabi ko nung umpisa nitong video na to na hindi nila ako binayaran para sa video na to, and kahit lumapit ako sa nila, for sure hindi nila ako papansinin considering kung ilan lang yung subscribers ko dito sa YouTube, no, which is 3.8 na as of today. And yun lang, no, nag-reach out kasi sila sa akin. Okay? And ayun, abangan nyo na lang din sa TikTok siguro, and then dito rin sa YouTube. Magkakaroon tayo ng 10 6,000 giveaways. Okay? Na challenge sa Stellar One Step Stellar Challenge, okay? Magkakaroon tayo. And hindi nila ako pinapakailaman kung paano ko ipapamigay yung free na one step challenge na yun, okay? So may pinaplano kasi ako, no? Ibibigay natin siya kay Tactica 30 or kung sino man sa kanilang dalawa ni Herozen versus Tactica 30. And then yung Sham, paparaffle na lang natin sa comment section, no? Sa comment section na lang ako mamimili kung kanino ko siya bibigay. Okay? Tapos actually 8 lang yung plano ko, no? 8 yung papamigay ko randomly. Tapos yung isa, it's either Tactica 30 or Herozen, yung pinaka solid hater ko, no? And then yung isa, plano ko sanang ibigay sa mga influencer na account flipper, no? Nagsho-show lang ako ng love sa kanila. So tignan natin kung kaya ba talaga nila i-flip, no, yung 6K account. So yun yung plano ko, guys. Tingin nyo magiging interesting ba yung topic na yun? O yung content na yun pag ginawa natin yan, diba? So yun lang, no? In-update ko lang kayo kung ano yung nangyayari. So as of now na mapapanood nyo to, we are officially in the collaboration with Funded Next. Okay? So yun. Hindi ko pala sabihin sa inyo, no, kung ano yung natanggap ko, pero hindi naman maliit lang considering sa ilan yung followers ko, 'di ba? Ganun naman usually, 'di ba? Nakadepende yung value na ibibigay nila sa iyo. Depende sa kung ilan yung subscribers mo. So yun lang, guys, in-update ko lang kayo, no. Kwentuhan lang naman tayo. Okay? So balik tayo dito sa trading. So pansinin nyo, no, nung nasa FTMO tayo,
3 days lang tapos na natin yung challenge. And dito is inaabot tayo ng 2 weeks, hindi pa tayo tapos. And ganun kasi yun eh. Hindi ikaw yung magde-decide kung kailan ka matatapos. Excuse. Si market. Okay? Kung ano lang ibibigay sa ni market, doon ka lang mag-execute. Huwag mo papersahin yung mga bagay-bagay. Kasi hindi naman aalis yung market na yun. And kapag yung market na wala, mas malaki yung problema mo. Mas malaki yung problema mo pag yung market mismo yung nawala. Kaya chillax ka lang, okay? And ayun din pala, no? Bibigyan ko kayo ng tip. Kapag pakiramdam mo tilted ka na, tulad sa akin, I'm not sure kung tilted ba ako kahapon. Babasahin ko mamaya uli yung journal ko. So ganun kasi ako, no? Mabilis ako makalimot. Yung short term memory loss kasi ako. So halimbawa nangyari lang to, mamaya may makakalimutan ko na. So malalaman nyo talaga kung nagsisinungaling ako o hindi. Kasi hindi magiging consistent yung kwento ko, no? Pero maraming ganun content creator ngayon, no? Hindi consistent sa kwento nila. Kaya yun, mga barbero din. So by the way, ayun, I'm not sure kung tilted talaga ako dito, pero I think medyo porsado nga yung trade na to. Pero pasok pa rin naman kasi siya sa trading plan, eh, no? Decisional order block. Ang nangyari kasi dito is na sweep lang to, tapos nag-reverse na uli siya pababa. And kung hindi tayo nag-trail stop kahapon, tapos na rin tayo sa challenge. Kasi ang target ko lang kahapon is ito. Okay? And yung prices nandito na. Itong candle na to. Nasa 10,700 na tayo. So $300 na lang tapos na sana. And target profit kasi it's dito. So yun lang, no. Nag-reverse yung price pabalik dito. Actually dito yun eh. Saktong 2. Okay. Nag-reverse yung price pabalik dito. Excuse me. Nag-reverse yung price pabalik dito. Kaya tanggal ko na para di magulo. And pwede ko naman i-hold as break even lang, pero hindi kasi natin alam kung hanggang saan yung magiging retracement niya. No, possible din ma-invalidate na yan. Okay? So ayun, basta pag nag 1 hour na ako, pwede na ako mag-break even nun eh. Pero depende rin yun sa linis ng structure. Minsan naman kasi nagre-retrace yung price pabalik dun sa entry mo, and then magbibigay uli ng panibagong entry. Katulad nung nangyari dun sa FTMO, di ba? Na sobrang linaw yung signal or indicator na binibigay ni market na hindi mo pa dapat gawin yung break even, no? Unlike dito kasi wala tayong malinaw na indicator kung magre-retrace lang ba siya para bumaba pa uli, no? So hindi ganun kalinaw yung binigay ni market, kaya nag-partial na ako ng 1 hour kahapon. And then ang nangyari nun, nawala pa yung half nun kasi nga nag-trade tayo ng 15 minutes kay AU, which is siya pa rin yun. And ayun, balik tayo sa 105, no? And okay lang naman, no? Okay lang naman, part of the journey, ganun talaga. Hindi naman ikaw yung magde-decide kung ano yung magiging resulta mo, no? Ang mamamanage mo lang dito is yung risk mo. So kung titignan mo, no, hindi ka naman dapat talaga ma-stress or ma-tilt kasi positive ka pa rin naman. Okay? Pero minsan ganun kasi, no, nangyayari na yung tilt o kaya mental drawdown, nangyayari din yan kahit positive ka na sa account mo. Okay? So hindi ka lang sa win streak, no? Pwede magkaroon ng problema. Pwede rin panalo ka, pero after ng sunod-sunod mong panalo, natalo ka. Tapos dun sa talo na yun, pwede ka nang matilt din kasi, no? Kasi ang sarap na eh ng momentum mo eh. Ang ganda na ng momentum mo. So yun lang, no? Self-awareness pa rin tayo. Okay? So ayun. Kung tinatyaga mo tong video na to, sana marami kang gems na nakuha doon, no?
sa mga sinabi ko. Okay? And kung nasa strategy ka pa lang, for sure hindi mo masyado ma-appreciate yung mga sinabi ko. Kasi wala ka pa sa certain level para intindihin yung mga psychology stuff. And okay lang yun. Dapat lang. Wag mo muna talaga siyang intindihin kung wala ka pang solid na strategy or hindi mo pa alam kung ano yung ginagawa mo. Kasi useless din yung psychology kung hindi mo naman talaga alam kung ano yung hinahanap mo sa market. Okay? So, ayun. November 1 pa lang ngayon, 11:49 AM. So, ayun. Kung naka-follow din kayo sa TikTok ko, yung link niya nandiyan sa baba. Tapos, doon ko i-announce yung sa paraffle natin, sa 10 mananalo or 8 mananalo, kasi nga yung isa para sa mga haters natin, bibigyan natin sila ng love, and yung isa naman is para sa mga account flipper na content creator. So hindi ako magde-decide kung sino yan, pipiliin ko sa comment section sa TikTok kung sino, tapos kung tatanggapin niya, well, kung walang influencer na tatanggap, edi sa inyo na lang mapupunta, sa mga solid followers din or supporters. Okay? So, ano pa ba? Ano pa bang masasabi natin? So, nasa na yung entry natin? Ayan. Possible. Ano ba ngayon? Wednesday, no? So, November 1. Hindi ko maalala kung ano yung nangyari ng November 1. Babalikan ko na lang yung journal ko kung ano yung nangyari ng November 1 last year. Pero may mga times kasi kapag kunyari Pasko, mga ganun, yun, Pasko naalala ko mabagal yung market, mabagal yung galaw niya. So hindi ko lang sure kung ganun din yung mangyayari dito, kasi yesterday hindi naman, okay naman yung galaw ng market, volatile naman siya, kitang-kita naman dito. Ayan, kita naman na volatile siya. Confusing lang sa AU. And ito, napakalinis. So, simple lang. Tingnan natin yung daily. Alright. So, yan. Retrace, nakikita ko, and possible mataken tong liquidity na to and mag-reverse pa tayo pababa. Okay? So as of now, hindi ko masyado nakikita si market na magpapatuloy pataas, pero yun nga, market is market. Hindi naman natin masasabi kung ano talaga yung mangyayari sa kanya. Kaya we also need to manage our risk. And yung risk is hindi lang yan sa PNL. Hindi lang yung PNL yung minamanage natin. Yung mental natin, minsan may drawdown din yan, And every year naman ganun, Every year lahat ng tao nakaka-experience ng all-time high tsaka all-time low ng emotions nila. So, kailangan na-identify mo kung ano yung mga nagpapatrigger sa'yo kung bakit mo siya nararamdaman. Self-awareness pa rin papasok yung mga bagay na yan. And kapag na-identify mo na yung mga bagay-bagay na yan, pwede mo siyang i-weaponize kasi para mag-improve ka. And hindi mo lang yun magagamit sa trading, Outside trading, magagamit mo rin siya. So, yun. Okay. Siguro 30 minutes lang, papahinga na ako and then pupunta na akong gym. Sana bukas yung gym, November 1. So, kung hindi siya bukas, magkikita ulit tayo mamayang gabi kapag natap ako dito. Okay? So, yun lang and see you sa update. Okay, so update lang pala dun sa nilimit order natin kanina. November 1, 9:19 PM. Okay? So, yun, nag-react na yung price according dun sa bias natin, And after 1 hour kasi, halimbawa 2 hour yung target ko, nagbe-break even na ako, So, ngayon, magbe-break even na tayo. Tapos, tutulugan na natin siya, So, yun. Solid yung workout kanina, So, hindi pala ako nag-gym kaagad nung sinabi ko nga alis na ako, Natulog muna ako ng tanghali. Tapos, pagkagising ko, sarap ng tulog.
2 oras na tulog din yun. Tapos yun, saka ako nag-workout, no? Tapos todong-todo talaga. Okay. So kapag todong-todo ka nag-workout talaga, lalo na pag chest day ka, gustong-gusto mo yung ginagawa mo. Tawag dito, ang sakit lang sa katawan, no? Tsaka nakakapagod na, hindi yung pagod na wala kang gana, yung pagod na gusto mo nang itulog. Like kailangan, nagre-request na yung katawan mo ng pahinga, no? So guys, kailangan ko na matulog. In-update ko lang kayo, no? So ito yung lot size na ginamit ko, 4.46, no? 4.46 lang. Para dito sa trade na to, no? And yung commission niya is yun, 13.38, no? So yun nga, sabi ko nga sa inyo, ito yung pinakamagandang hindi dahil paid ako na. And kung gusto niyo, ipapakita ko sa inyo yung email kung kailan lang sila nag-email, no? Papakita ko sa inyo na bago ko i-take tong challenge na to, hindi muna nila ako kino-contact, no? And then nung nasa mid na ako ng challenge na to, parang positive na ako ng 6% yata nun, 106 nung Friday. Gabi sila kumontak sa akin, no? Gabi. Tapos yun, baka sa TikTok ko na lang papakita yung email na na-receive ko, no? So yung Tagalog na, no? Tagalog na barok. Kala mo is scam. Kasi barok yung Tagalog nila, no? Tapos nung nag-reply kayo, puro English na kayo. Okay. So yun. Okay, ano pa bang sasabihin ko? So yun, actually wala na, no? 9:21, baka mag one game muna ako ng Dota tapos saka ako matutulog. Pero hindi ko na-check yung trade ko. It's either break even or take profit na ako na ito. And ayun. See you tomorrow kung mabe-break even tayo or magte-take profit, okay? So yun, good night na rin in advance. Okay, so ayun. As you can see, no, na-hit yung break even natin. Nag-break even tayo. Tapos ito na yung balance natin. Okay. So 105, back to 105 tayo. And the market is not looking good sa lahat ng pair. So baka hindi muna ako mag-trade today. Okay. And yun, no, sorry lang pala ako dun sa una kong sinabi nung ginawa ko tong video na to, na sinasabi ko na during your first payout makakakuha ka ng 15% na profit share sa first payout mo. So mali pala yun, no? Magiging eligible ka lang para dun sa 15% profit share kapag naka-earn ka na ng total of 5% payout. So kahit halimbawa mag-earn ka ng 2% sa first payout mo, makukuha mo yung 2%, ikakat pa yung syempre 20%, 80-20 kasi yun, di ba? Makukuha mo yung 80% ng 2% plus yung challenge fee na binayad mo. Okay, makukuha mo yun. Tapos halimbawa naman sa second payout mo, maka-earn ka ng 3%. So total of 5% yun. Saka ka lang magiging eligible para dun sa 15% na profit share. Halimbawa sa akin 100k, $1,950 yun in total, okay? Plus yun, payout ko pa. Okay? So yun pala yung mistake ko dun sa una kong sinabi. And yun, salamat kay Archie na nag-correct sa akin sa TikTok. And ayun, sorry dun sa sinabi ko. Okay? And ayun, in-update ko lang kayo kung ano nangyari dun sa trade. So makikita nyo naman, ilang pips na lang tayo bago matake yung profit. 10 pips. Okay. Nakita ko na yung balance. Chinek ko kasi siya after ko mag-Dota, nasa 10,700 na siya. So $300 na lang. 'Di ba? Pero yun kasi, no, nag-set na tayo ng rules. Hindi na natin pwedeng baguhin or habulin yun. No, so ako once na nag-set ako ng rules sa trading ko, as long as na-secure ko na yung risk management ko ng break-even, isahayaan ko na siya, no? And kung ano man yung maging result nun is tatanggapin natin. So hindi dapat tayo ma-disappoint
Though, medyo frustrating naman siya ng konti lang. Kasi nga, ginagawa mo naman yung best mo, pero baka hindi mo pa talaga time, no, para matapos yung challenge na yun. And sa akin kasi, konti lang naman talaga yung frustration. Pero, yun, tiwala naman ako sa skill ko na kaya kong tapusin talaga to, no. Pero, ayun, kailangan natin ng time pa, no. And today is not a good day to trade din kasi. So, kailangan natin ng extra patience, no. Hindi tayo pwedeng mag wild mode, no, or road rage dito sa road rage, no. Hindi tayo pwedeng magtampo sa market. Okay? Kasi at the first place, walang utang sa atin yung market. Okay? Ginagawa lang natin kung ano yung binibigay niya sa atin. Okay? Pero kung hindi kasi to challenge, baka nga nag first payout na ako ng 1:1 around dito. Kung hindi to challenge, baka nag first payout na ako, o baka nag ano na ako doon, nag take profit na ako doon. Pero nasa challenge kasi tayo and inaccept ko naman yung risk. So kailangan maging okay tayo doon. It's about being okay of not being okay. Okay? So yeah, see you sa next update. Okay, so yan, good morning, no. Late update na. Late na rin kasi ako nagising, 9 AM na. And ito, may entry tayo ngayon kay gold. Okay? So ayan, sweep lang naman yung confluence ko dito kung bakit ko siya in-entryhan. And ayan, negative tayo ngayon. Okay, papakita ko sa inyo. Wait lang. Ayan, we are down $300 right now. So possible kung ma-SL tayo, baka mag-update ako ng gabi, tanghali. Hindi ko alam kung kailan, kung anong mangyayari sa price action. Pero yung SL ko hindi ko nilagay below na itong candle na to. Kasi possible magkaroon pa ng sweep dito. Tapos magkaroon ng movement pataas. So calculated tong risk na to. Tsaka itong stop loss na to, no? So yung mga ganyang decision making kasi something na madadevelop mo na lang yan kapag hindi pala nakita, sorry, ito. So nilagay ko yung stop loss dito below na ito kasi possible ma-sweep pa to, no? Tapos saka magkaroon ng movement pataas. So lahat ng yan is calculated risk naman. So those are something na madadevelop mo na lang along the way, no, through experience. Pero yun, bullish na bullish ako sa kanya. Okay, so ayan, no. Good luck sa trade. Okay, see you mamaya. Bye. Okay, so yun, no, kakauwi lang galing gym and nag-react na yung price, no. Almost wala pa yatang 1 hour to. So yun, wala pa namang 1 hour. 0.5 hour pa lang naman yan. So yun lang, in-update ko lang kayo. 5:52 PM November 3, 2023. So ayun, sana matapos tayo today. Alright, di pa ako magbe-break even, mamaya na. Okay, so yun lang. See you sa next update. Okay, so yan, good evening, no. 8:52 PM November 3, 2023. As you can see, na-hit na yung take profit natin and my NFT news kanina. Okay, so punta naman tayo dito sa MetaTrader natin. As you can see, ayan, pass na din siya. Emphasize pa natin, ayan, 108, 8% lang naman yung nire-require nila. So finally, natapos na, but I think baka oras din yung abutin kapag in-upload ko na to, no? So 1 hour, no? So yun nga pala, mamimigay ako ng free funded account mula kay Funded Next. 5 6K 1 step stellar. Okay? So mamimili ako dyan sa comment section sa baba kung ano yung mga natutunan nyo dito sa video na to. Kung may napulot ba kayo, and be honest lang, just be honest. Positive man yan or negative man yan,
yung probability na mapili kayo is same lang din kung positive or negative yung sasabihin nyo. Okay? So, just be honest. Alam nyo naman ako, di ba? Open ako for correction. No? Kung sa tingin nyo may natutunan kayo, kung sa tingin nyo, ah, I don't know kung ano yung magiging impression nyo dito. Okay? So, yun lang. And, yeah, salamat sa oras nyo kung nandito pa rin kayo. Okay?